Masyadong malayo ang iniisip ng isang individual dito, no? Number 9 is the number of pagiging madalas na mag-isa ngayon, pagkakaroon ng alone time, no? Thinking about so many things sa kanyang isipan, no? So, yan. Posibleng maraming laman yung isip niya, baka nag-overthink na rin siya, yan, no? So, this person here spends a lot of his or her time alone kasi may mga iniisip siya. And I think yung iniisip niya has something to do with a romantic situation. This person for some reason sees you as the Empress. At ang Empress is someone na pinakamataas sa lahat. So, posibleng para sa kanya, ikaw lamang at wala nang iba. Yeah. No? Let us see who this person is. At anong kinalaman niya sa inyong reading. Thank you so much, babes, for your time. Okay, let's go ahead and check out more. Oh. Wait, kung sino to ha? Right off the bat, nakita ko rito that this person here, grabe yung pagmamahal niya sa'yo, pero hindi niya inaamin, hindi niya sinasabi. So, yan, no? Ilatag muna natin lahat ng mga babes na para makakuha tayo rito ng iba pang information. Yan, no? So, let's go ahead and lay all the energies first sa ating table. Yeah. Yeah. Dapat talaga ganon. Diba? Pinagsasabi mo, miss yan. Mamaya kasi, 'di ba? So, yun nga mga babes, no? Yan, pag-usapan na natin to, no? So, let me just greet everybody. Hi and hello there, everyone. Hi, newbies, new subscribers. Ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning viewers, thank you so much for the warm love and support you're giving me. So, wala tayo ditong gender by lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. You can flip roles if you want, and at the end of the day, you always have your free will with you na pwede mong gamitin anytime, anywhere. So, dito nakikita ko dito mga babes, no, na meron ditong energy ng someone na, grabe yung pagmamahal niya sa inyo. With the Page of Wands energy, 8 of Swords, 4 of Coins. Pinipigilan niya lang yung sarili niya ritong wag umamin at hindi ito sabihin sa inyo. You are appearing here as someone na matalino. You're appearing here as someone na Queen of Swords energy, maraming mga plano sa buhay, no? Maraming mga pangarap, no? At nakikita ko rito na ang dahilan kung bakit hindi niya inaamin ang feelings niya po sa inyo or hindi siya rito nagsasabi ng pagmamahal niya para sa inyo is ayaw niyang makasira sa mga pangarap mo. What? Yeah, I know, but this is the reading, no? Ito yung binabanggit dito ng person na ito. Okay? Yun yung tinutumbok ng reading na to. Kahit na sobrang pagmamahal pa niya sa iyo, hindi niya ito inaamin, hindi niya ito sinasabi dahil ayaw niyang makagulo, makasira sa mga plano mo sa buhay or sa mga pangarap mo sa iyong life. You know? Siguro napagmamasdan ka niya rito, no? Proud na proud siya rito sa mga na-achieve mo, mga nagagawa mo, no? May mga success ka na mga situations na-receive recently or meron ditong mga success na nangyari sa'yo, no? Whether that's small winnings, big winnings, this person here knows na marami ka ritong mga
nagagawa at nagiging successful ito. Maaring alam niya rin na marami ka ritong mga pangarap pa na gusto ritong gawin, din, no? Kaya parang ayaw niyang makagulo or makasira, no, dito sa mga gusto mong gawin na mga pangarap mo. Pwedeng sumingit. Malamang minsan ikaw lang naman nagsasalita dyan, no? So, ito, opinion ko lang to, no? Hindi bilang isang energy reader, kundi bilang isang human being, you know? Ang opinion ko, yan mga babes, alam ko hindi ito matatanggap ng lahat, pero ito ang sarili kong opinion, you know? Sasabihin ko pa din, malamang ako may-ari ng channel na ito. Para sa akin mga babes, no, ang pagmamahal ay isang inspirasyon. Hindi kailangan, ito ha, hindi kailangan na maghiwalay ng isang couple, no, para lang matupad ng isa ang pangarap niya. Bagkus, dapat gamitin ang kanilang relasyon upang mas maabot pa ang mga pangarap niya, lalo na yung mga malalaking pangarap, no? Hindi kailangan na maghiwalay upang matupad ang mga pangarap, 'di ba? Kailangan na maghawak kami pa nga at magkaroon ng suportahan, no? Nang sa ganon, mas makamit pa yung mga mas malalaki pang mga pangarap. Kumbaga gawing inspirasyon, gawing motivation ng isa't isa para mas magsumikap sa buhay at mas may marating at mas makuha yung mga wishes, no? At yung mga pangarap sa life, 'di ba? Alam mo yung iba, for me ha, opinion ko lang to, nakikipag-iwalay yung iba just because ginagawa na lang nilang reason na, kasi parang hindi ako makasira sa pangarap mo, tapos yung malaman-laman mo may iba pala no? 'Di ba? Hindi na lang aminin na, kasi nawalan na ako ng love or hindi na kita love, no? May pag-ganun-ganun paano para magmukhang masarap sa tenga pakinggan, no? Para hindi siya magmukha ritong mabaho, no? So, ganun nakikita ko, no? Ganun yung sarili kong opinion, mga babes. I'm sorry if my opinion is not your opinion as well. Pero para sa akin, when it comes to love, suportahan. Kailangan gawing inspiration ng isa't isa. Hindi kailangan maghiwalay. Hindi nakakasira ang love, dapat maging inspiration pa yan para abutin yung pangarap. Tama, tama, diba? Yan, no? May pinaglalaban, diba? So, dito, yun yung sinasabi niya rito. Pero, kung reading nyo to mga babes, no, hindi ko nakikita na itong person na to ay may iba, no? Wala akong nakikitang ganon. Grabe yung pagmamahal niya sa'yo to the point na gusto niya munang matupad mo yung mga pangarap. Siguro may mga students pa dito, you know? Mga nag-aaral pa yan. Siguro gusto mo niya makapagtapos ka ng pag-aaral. No? Kasi iba may dito may age gap dito sa inyo. Pwedeng nauna siyang graduate sa inyo or nauna siya rito ng ilang years, no, na pinanganak sa inyo. Yan, may mga ganun. No? So, waiting siya, especially kung may mga students dyan. No? Baka ganun yung pinatutungkulan niya rito, no? Yung iba naman, pwedeng hindi mo nga kilala no? Pero love ka niya. Grabe yung pagmamahal niya sa'yo rito. Iba naman, kilala mo, hindi mo naman alam na ganito kagrabe yung pagmamahal niya sa'yo. No? Grabe yung pagmamahal niya sa'yo. Sobrang proud siya sa'yo, kahit na hindi mo alam yung feelings niya para sa'yo, yung love niya para sa'yo, no? At alam niya, siguro iba katrabaho niyo to, no? Alam niya siguro na gusto mong ma-achieve mo na tong bagay na to, or alam niya na gusto mo muna na makatungtong sa designation or position or higher position na to sa work, mga ganyan, or alam niya na gusto mong makapagpatayo ng sarili mong business, mga ganyan, no? Alam niya na marami ka pang pangarap, ayaw niya raw makagulo doon, ayaw niya na maging sagabal siya doon, no? Parang iniisip niya kasi dito, once na magkaroon kayo ng relationship, baka hindi ka makapag-focus sa mga pangarap mo, no? Ang iniisip niya rito ay walang iba kundi ikaw. Pero I think sarili niya lang tong mindset, no? Alam ko na parang naging pala desisyon siya dun sa part niyo. Na nangunahan or pinangunahan niya na rito no, na hindi kayo makakapag-focus dahil sa kanya, 'di ba? Or dahil sa love, no? Pero I think this is you, no? Lumalabas ka kasi bilang Queen of Swords. Wala tayong gender, no? Kahit na babae, lalaki, or LGBT ka. Ang Queen of Swords energy is someone na matalino, okay? Alam i-handle ang mga situations really well. At nakikita ko rito, no, na ikaw to na madiskarte at may strategies. So, hindi ko nakikita na maapektuhan ka kahit na nasa loob ka pa ng isang relasyon.
Yan, no? So, nakikita ka rito na posibleng wala kang kaalam-alam kung gaano kagrabe ang pagtingin nitong tao na to sa'yo. Okay? Pero, nakikita ko rito na kaya hindi siya gumagawa ng movement na sabihin na to sa'yo. Kaya tinatago niya lang Four of Coins energy, no? Dahil ayaw niyang makasira sa'yo. Alam mo nga babes, no? Pag nagmahal ka, kailangan ito yung nagbibigay sa'yo mas lalo ng saya, ligaya, ganyan, no? So, 'di ba, kung itong klase ng tao na 'to, alam niya sa sarili niya na never naman siyang gagawa ng hindi maganda sa'yo at never siyang magiging sakit ng ulo sa'yo, 'di ba? Dapat maging matapang din siya rito, kulang siya sa courage. Kailangan maging matapang rin siya rito, aminin yung feelings niya rito sa'yo, okey? At kung kayo naman itong person na 'to 'no, nakikita ko rito na itong person na 'to is parang dahil ikaw yung nagiging high priority niya, nakikita niya rito na, maaaring hindi niya alam 'no, na mahal mo rin siya or hindi niya nakikita rito kung gaano mo siya kamahal kaya parang, gusto niya muna mag-focus ka sa mga pangarap mo. May gano'n din tayong nakukuha. Pero for a lot of you, nakikita ko rito na hindi niyo pa alam yung feelings niya. Pero matagal na siya ritong nag-e-express ng feelings sa'yo. Matagal ka na rin niya ritong minamahal, 'no? Nakikita ko dito that with the Ten of Pentacles energy, this person here sees this with you. Someone na makaka-build niya ng family, someone he or she can be with sa kanyang lifetime here on earth, someone na makakatuwang, okay? Sa pagpapalaki 'no, ng mga magiging anak ninyo in the future. Someone na makakasama sa pagtupad ng lahat ng mga pangarap niya. Someone na magiging stable at hindi aalis 'no, sa isang permanenteng connection. Yun nakikita ko rito. Someone na gusto rito 'no, na magkaroon ng ganitong klaseng magandang pamumuhay kasama ka, 'yan, 'no? So nakikita ko rito 'no, na maaaring ikaw ito, na matatayog yung mga pangarap mo sa life, may mga gusto ka ritong bagay, baka nakikwento mo rin sa kanya or naririnig niya. Kasi I think this person here puwedeng nasa life mo na siya, eh, 'no, nasa area mo na siya, 'no. This person here is already, in your world. Nakapasok na siya sa mundo mo. It's just that this person here, marami-rami sa kanila yung hindi pa nakakapasok sa puso mo. So with the star right here, Two of Wands and the Six of Wands, nakikita ko rito 'no na, puwede naman, eh, 'di ba? Puwede naman tuparin yung mga pangarap, eh, nang may kasama ka, nang magkasama kayo, hmm. Kasi nakikita ko pa nga dito na mas lalo ka pang mai-inspired kapagka nagkaroon ka ng love life, 'no? Tapos itong kumo-connect sa'yo rito 'no is ito pa yung klase ng energy na puwede mong pagkatiwala yung heart mo, 'no, na hindi ka niya rito sasaktan 'no, in any way, shape, or form. So kung sino man siya, nakikita ko dito na baka yung fear niya is hindi mo magawa yung lahat ng mga pangarap mo rito just because nandiyan siya, okey? Mukhang kailangan dito ng pagiging open at heart-to-heart conversation or communication sa pagitan ninyong dalawa para mas maging malinaw 'no, na yung mga ganitong bagay 'no ay hindi dapat na ipinagpapaliban. Alam mo, we only live once on earth 'no, dapat i-make natin yung most out of it, 'di ba? Live in the moment 'no, puwede mong pagsabayin ang love, work 'no, but still having that balanced life, 'di ba? So, this person here, ang takot niya rito hindi mo matupad lahat ng mga pangarap mo, pero hindi niyo nakikita ko rito. Kaya mong tuparin ang lahat ng pangarap mo kahit na may kasama ka, eh? At nakikita ko na mas magiging motivated at mas inspired ka pa rito na tuparin ang lahat ng mga pangarap mo rito, you know? With the star and the Six of Wands, you do not know kung anong laki ng ibig sabihin niyan, 'no? Every wishes that you want will be yours. And you are capable to do that, may kasama ka man o wala kang kasama. Pero dito nakikita ko na mas magiging happy ka 'no, kapag happy ang heart mo. Do not worry kasi kung sino man 'tong energy na 'to, hindi ko nakikitang sasaktan niya ang heart mo at hindi ko nakikitang mase-stress ka or mamomroblema ka 'no, sa relationship.
ninyo. 'Di ba? So, see, alam mo kasi mga babes 'no, sometimes kasi may mga bagay na iniisip natin, iniisip mo, iniisip ng ibang tao 'no, kanya-kanya tayo dito ng mindset 'no. Siya may iba rin siyang iniisip rito 'no, kaya nagkakaroon dito ng pag-pending ng pag-amin ng emotions. Pero once na maging klaro ito or mapag-usapan ito ng mabuti, magkakaroon ng clear understanding 'no, at from there masosolusyunan ang ganitong klase ng issue at mamumukadkad ang isang bagong pag-ibig 'no, pag-usbong ng pag-ibig sa inyong buhay. So yeah, these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Thank you so much for your time here, babe. Please do check out the other channel. Link is down below sa ating description box. Muli, ako po si Yan. Maraming salamat. Sarang heyo, love and light. Annyeong!